Tumigil si Sarah at sumagot. Minatch ko lang po sila ng random. By the way, Miss Ivy, may mga pagkain bang pinagbabawal sa kapatid mong si Ethan? Para po hindi namin madulutan ng bawal sa kanya. Allergic siya sa gluten, sagot ni Ivy. Tumango siya upang ipakita na nauunawaan niya ang sinabi nito. Maraming banyaga ang allergic sa gluten. Kumuha siya ng isang plato at nilagyan ng mga pagkain na naaangkop kay Ethan. Sinabi ni Ivy, "Huwag mong ihanda ang agahan ni Ethan, hindi pa siya nagigising. Hindi ko alam kung kakain siya ng agahan." "O sige po." Tumigil si Sarah sa paghahanda ng almusal ng lalaki. Ngumiti si Ivy at nagsabing, "Pakiramdam ko, gusto ko ng kapatid ko. Lagi siyang ngumingiti kapag binabanggit ka." Wala nang maisagot si Sarah tungkol dito. Ayaw niya nagpapaasa ng lalaki. Si Marlon lang ang lalaking pinaasa niya dahil niloko siya nito. Mga bisita sila ni Zephyr at siya'y isang katulong lang. Kung sasabihin ng mga bisita na may gusto ito sa kanya, hindi siya pwedeng magsabi ng hindi maganda o mababang EQ, hindi ba? Matapos mag-isip, saglit sumagot siya. "Salamat po." Pagkatapos niyang magsalita, narinig niya si Ivy na may kasamang ngiti. "Zephyr, magandang umaga." Lumingon si Sarah at nakita niyang nakatayo si Zephyr sa pinto. Parang narinig nito ang pinag-uusapan nila. At ang mga mata ni Zephyr ay dumaan kay Sarah bago tumigil kay Ivy at ngumiti ng bahagya. "Magandang umaga." Ngumiti si Zephyr kay Ivy. Nagulat si Ivy at ang mga mata niya'y puno ng kagalakang hindi niya kayang itago. Bihira kong makita si President De Vera nang ngumiti. "Magandang araw ang nararamdaman ko ngayon. Kamustang tulog mo kagabi?" Nagtaas siya ng konting ngiti sa mga labit biglang nagpakita ng malasakit kay Ivy. Gamit ang malumanay na boses, medyo nagulat si Ivy at ngumiti ng kaakit-akit habang sinabing, "Maganda ang tulog ko. Nasanay ka na ba sa agahan?" Malambing pang tanong ni Zephyr sa babae. "Masarap naman ang pagkain, saka nakapag-adjust na ako ng tulog." Lubos ang kasiyahan ni Ivy sa pagkaing inihanda ni Chef ng Rin Lake, lalo ng magandang pagbati ni Zephyr sa kanya. Mabuti naman, naupo si Zephyr. Si Sari nakatayo pa rin sa tabi ng mesa. Ang ulo ay bahagyang nakayuko, parang nag-iisip ng malalim. "Kape." Biglang tumingin si Zephyr kay Sarah nang may malalim na mata. Ang tono niya'y magaan. Hindi galit, subalit parang hindi rin naman ganun kasaya. Nagbalik si Sarah sa kanyang ulirat, kinuha ang coffee pot ng hindi nagbagong ekspresyon at nagbuhos ng isang tasa ng kape. Noon inalagaan sila ni Aling Lydia ng ganito at naalala ni Sarang mga hakbang. Habang kumakain, nag-uusap ang dalawa tungkol sa negosyo. Sinabi ni Ivy, "Bumisita ako sa kumpanya niyo kahapon. Walang problema sa kooperasyon. Pero ipinangako ko na ito kay Mr. Alba dati. Kung magbabago ako ng desisyon ng bigla." Pagkarinig ni Sarah sa pangalang Mr. Alba, tumigas saglit ang kanyang likod at tumuon siya sa pakikinig sa kanilang usapan. Ito ba ay tungkol kay Marlon Alba? Interesado si Sarah na marinig ko anong tungkol sa lalaking hayop na yon. Tumingin si Zephyr kay Ivy. "Miss Ivy, may problema ba?" "Si Mr. Alba ay tapat din naman," sagot ni Ivy. Ngumiti si Zephyr at nagsalita. "Si Mr. Alba ay isang taong gagamit ng kahit na anong paraan sa negosyo at may masamang reputasyon. Kung pipiliin mo siya, baka madamay ka pa sa kanya sa hinaharap." Binigyan niya ng pahiwatig na malapit ng masira ang pangalan ni Marlon Alba. "Sa totoo lang, mas hinahangaan ko kayo, Mr. De Vera." Tumingin si Ivy kay Zephyr at nagtanong na may pag-aalangan. "Narinig ko na si Mr. De Vera ay single." Hindi sumagot si Zephyr. Si Sarah natigilan ng kaunti. Nasa tabi niya ni Zephyr at tila napansin nitong kakaibang reaksyon niya, kaya't bahagya itong tumingin sa kanya. Itinago ni Sarah ang kanyang nararamdaman ng maayos at nanatiling normal ang kanyang mukha. Biglang naging malalim ang mga mata ni Zephyr. Nagtanong pa si Ivy,
Mr. De Vera, naisip mo na bang maghanap ng girlfriend at magka-love life? Ganitong mga banyaga, madalas silang magtangkang magbigay ng signal kapag gusto nilang isang tao. Silang nagbibigay ng motibo sa mga nagugustuhan nila. Malaki ang paghanga ni Ivy kay Zephyr. Narinig niyang single ito at kung magiging maayos ang relasyon nila, baka magkaroon sila ng business marriage sa hinaharap. Ngumiti si Zephyr ng magaan at nagsabi ng kalmado. Salamat, President Ivy, sa kabutihan mo, pero meron na akong kasintahan. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng crack sa malamlam na mukha ni Sarah. Kasintahan? Si Cindy kaya? Ibig sabihin magkasintahan na talaga sila. Paano nang hinaharap? Maninirahan kaya si Cindy sa Rin Lake? Nandito rin siya. Kung hindi siya makakatakas, magiging katulong kaya siya para sa kanila? Titignan silang masaya at magkakaanak. Kakayanin niya ba yun? Habang iniisip ito, para bang napunit ang kanyang emosyon at parang lumabas ang malamig na hangin. Ang sakit sa kanyang puso ay mahirap nang itago. Ang lalaking ito ay kanya. At paano siya makakapayag na maagaw ito ng iba? Hindi yun maaring mangyari. Sa huli nagpatuloy pa rin ang negosasyon. Tinanggihan ni Zephyr si Ivy, ngunit hindi naman tipo ni Ivy na magpakita ng kalungkutan. Dahil meron na itong kasintahan, hindi niya na ipinilit na kung anong paghangang meron siya para kay Zephyr. Nagkasundo ang dalawa sa isang kooperasyon at naglakbay kasama si Ethan, papunta sa kumpanya upang pirmahan ang kontrata. Nandun din si Cindy sa De Vera Group. Bilang Chief Financial Officer, siya rin ang lumabas upang salubungin sina Ivy at Ethan. Naka-light beige dress siya at ang mahabang buhok ay nakalaylay sa kanyang balikat. Mukhang maganda at elegante, napaka-sexy niya at may maamong mukha. Tinanong siya ni Ivy, "Ikaw po ba si Cindy Sanchez?" Ngumiti at tumango si Cindy at nagsabi ng kalmado, "Miss Ivy, kilala mo po ako? Binanggit po kayo ni Mr. De Vera sa akin. Sabi niya po na kayong kanyang nobya." Narinig ni Ivy kaninang umaga na sinabi ni Zephyr na meron na tong nobya. Kaya't pumunta siya sa kumpanya at tinanong ang mga empleyado. At sinabi nilang si Cindy ang nobya ni Zephyr. Nagulat si Cindy nang marinig ito at tumingin kay Zephyr na nakaupo sa main seat. Kasalukuyan tong nakikipag-usap kay Ethan at normal ang muka ng lalaki. Totoo bang sinabi niya yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Cindy. Si Zephyr ba talaga ay inamin na siyang nobya nito sa harap ng ibang tao? Ngumiti si Ivy at sumagot. Ganun nga ang sinabi niya. Inamin ko sa kanya na gusto ko siya at sinabi niya na may gusto siyang tao. May nobya na siya at ikaw yon. Ang saya ni Cindy. Ang kanyang ngiti ay abot tenga habang tinitignan si Zephyr. Ngunit hindi man lang siya tinignan ng lalaki. Pero masaya pa rin siya. Ang mga taon ng kanyang lihim na pagnanasa ay sa wakas ay nagbunga na. Ngumiti siya at tumingin kay Ivy. Sabay sabi ng may kasiyahan sa mga mata. Miss Ivy, marahil ay kararating mo lang sa Pilipinas. At baka marami ka pang lugar na hindi napapasyalan dito. Mamaya, matapos makapaglagda ng kontrata, maaari ko kayong ipasyal ng iyong kapatid kung nais mo. Sige po, Miss Cindy. Ang pamimili at pamamahinga ay mga proyekto na gusto ng bawat babae. Kaya agad na pumayag si Ivy. Pagkatanghali, bumalik na si Sarah sa kanyang kwarto. Nasa loob ng kwarto si Debra na may dalawang kasamang katulong at nagchichismisan habang nagbabalat ng melon seeds. May mga libreng araw ang mga katulong sa Rin Lake. 8 araw sa isang buwan. Pwede silang mamasyal o manatili sa kanilang mga kwarto. Nang makita si Sarah na pumasok, pinagsalpak ni Debra ang mga balat ng melon seed sa kanyang pa at nagsabi ng may puot. Ay, hindi ko alam kung anong mga tricks ang ginamit ng bagong katulong na ito para maging personal na katulong ni Mr. De Vera. Narinig ko na ngayon, diretso siyang umakyat sa second floor para tulungan si Sir na magbihis. Ano ba yan? Ang galing! Sinabi to ni Debra nang may pangungutya at ang dalawang katulong sa tabi niya ay nagtawanan. Ang grupo ng mga ito ay naiinggit dahil nakapunta na si Sarah sa second floor upang maglingkod kay Zephyr
pagkatapos lamang ng 3 araw na pananatili niya sa bahay nito. Si Zephyr ay gwapo at mayaman at siyang pantasya ng bawat batang katulong sa Rin Lake. Nilipat si Sarah sa second floor 3 araw matapos siyang dumating. Dating mga mas matanda at may karanasang katulong ang nilalagay sa itaas, pero ngayon ipinalitan ng isang bata't magandang katulong. Bukod pa doon ay nag-iisa ito. Parang may mali. Kahit sang anggulo tignan, iniisip ng 3 ito na tsak na si Sarah ay nilalandi ang kanilang amo. Walang inintindi si Sarah sa kanila at naglakad papunta ng kama niya. Nang malapit na siyang humiga upang magpahinga, sandali napansin niyang basang-basa ang kanyang kutsyon. May nagbuhos ng balde ng tubig sa kanyang kutsyon. Hindi na magagamit ang kama, mababasa siya kapag humiga siya. Tumingin siya kay Debra ng malamig at nagtanong, "Sinong nagbuhos ng tubig sa kama ko?" "Hindi ko alam," sagot nito ng mayabang at iniwas ang tingin. Tumingin si Sarah sa 2 katulong, pareho silang tahimik at hindi makatingin sa kanya. Nagsalita siya. "Debra, ikaw bang nagbuhos ng tubig sa kama ko?" Bumuga si Debra ng balat ng melon seed. Tinaas ang kilay at sumagot. "Sarah, anong mata mong nakakita na akong gumawa nun? Kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung sasampalin kita," pananakot sa kanyang babae. Ang mga sinabi nito'y mapangutya, may halong galit at inis. Ang hindi niya maintindihan, bakit bad trip sa kanyang babaeng ito gayong wala naman siyang ginagawang masama dito. Walang surveillance sa kwarto ng mga katulong, kaya natural na walang ebidensya kung sino nagbuhos ng tubig. Wala ring cellphone si Sarah, kaya hindi niya maaring kunan ng larawan o i-record ang anumang ebidensyang naririto. Kaya nanatili siyang tahimik. Nang makita ng 3 katulong na hindi siya nagsasalita, nagtawanan sila. Puno ng pang-iinsulto at pangungutya ang kanilang mga mata. Pakaramdam ni Sarah sinadya nila ito pero hindi siya nagpapadala. 3 sila at maaaring sinasadya nilang galitin siya. Kung magsisimula ng gulo, magiging isa laban sa 3 na hindi sulit yon. Maagrabyado siya. Kapag napunta ang usapan sa tagapamahala ng bahay, siya ang unang nag-umpisa ng gulo. At dahil walang ebidensya, siya ang mapagbibintangang palaaway. Bukod dito, ayaw niyang aksayahin ang kanyang enerhiya sa mga taong ito. Tumalikod siya at lumabas. Ngunit narinig pa rin niyang tawanan ng 3 katulong. "Kita mo, yung tingin niya kanina, parang gusto niya akong kainin," ang mapanuyang sabi ni Debra. Sabi naman ng isa pang katulong, "Akala ko sasaktan niya na tayo. Pero umalis siyang parang duwag. Akala ko pa naman matapang. Kung maglakas loob siyang saktan tayo, susugatan ko mukha niya. 3 tayo, bakit tayo matatakot sa babaeng yun?" Mayabang na wika pa ni Debra. Tama, narinig ko na hindi lang si Mr. De Vera ang nilalandi niya, pati si Mr. Ethan. Wala siyang kahihiyan. Lumalapit siya sa mayamang lalaki. Marahil ganyan na talagang trabaho niya. Kung hindi lang siya maganda, ano na kayang mangyayari sa kanya? Isa-isang naglabasan ng masasakit na salita mula sa kwarto. Naisip ni Sarah ng kanyang reputasyon sa Rin Lake ay nasisira na ng mga taong ito at hindi magiging madali ang kanyang mga susunod na araw. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Siya ngayon ay personal na katulong ni Zephyr at naging tinik sa kanilang lalamunan. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Sarah at naupo sa hardin. Iniisip ko anong gagawin niya sa susunod. Pagkalipas ng ilang minuto, may naisip siyang desisyon. Hindi siya maaaring manatili na lamang at maghintay ng kanyang kapahamakan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang lumaban muli. Kung hindi, wala siyang malalaman sa mga nangyayari sa labas. Mabubulok na lamang siya sa lugar na ito at mag-aaksaya ng oras sa pakipagtalo sa mga katulong na yon na tila walang laman ang mga ulo. Sa hinaharap, kakaharapin pa niya ang bagong ginang ng bahay, si Cindy. Baka mamaya maging galamay pa nitong mga inggiterang katulong na yon. Hindi niya hayaang mangyari yun. Mag-aalas 7 na ng gabi, si Cindy ay lumabas para mamili kasama sina Ivy at Ethan. Naunang bumalik si Zephyr. Suot ang itim na suit na parang isang lalaking Diyos na naglakad mula sa isang obra.
Gwapo at kahanga-hanga. Ang kanyang mga yabag ay tila isang mabigat na bakal. Lumalagotok ito sa sahig. Magandang gabi po, sir. Sabay-sabay na bati ng mga katulong sa unang palapag. Nakapila sa dalawang hanay. Palihim na tumitingala sa kanya. Namumulang mga pisngi at mabilis ang tibok ng mga puso. Diretso lamang si Zephyr na umakyat sa ikalawang palapag. Walang emosyon ng mukha. Kitang-kitang pagkadismaya ng mga katulong. Hindi man lang sila nilingon ng lalaki. Ang ikalawang palapag ay tila kakaiba ngayong gabi. Walang sarang naglilinis ng sahig at hindi rin nakabukas sa mga ilaw. Nasaan siya? Napakunot noo si Zephyr at tila naiinis. Tinaas niyang kamay para buksan ang ilaw at doon niya nakita si Sarah na nakaupo sa sofa. Hindi niya suot ang uniforme ng katulong ngayon. Sa halip, suot niyang itim na shirt ni Zephyr. Ang maluwag na damit ay lalo pang nagpaliit sa kanyang figura. Ang isa niyang mahabang binti nakabaluktot sa sofa habang ang kabilay nakabitin pababa. Ang kaputian ng kanyang balat ay nagbigay ng kakaibang imahe sa sinumang tumingin. Nakapatong ang kanyang ulo sa isang kamay. Nang makita niyang dumating si Zephyr, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa lalaki. Ang mapuputi niyang mga paa ay humakbang sa sahig. Hindi may paliwanag, ngunit sinundan ng mga mata ni Zephyr ang bawat takbang ni Sarah. Hanggang sa umakyat ang tingin niya sa mukha nito, mahina niyang tanong. Bakit mo suot ang aking shirt? Hindi mo ba alam? Bakit mo pa tinatanong? Tumitig si Sarah at nilapit ang mga kamay sa leeg nito. Tahimik siyang tinitigan ni Zephyr ng ilang segundo bago tanungin. Inaakit mo na naman ba ako? Isn't this what you want me to do? Ikaw ang nagkulong sa akin dito. Kinuha ang cellphone ko at ginawa kong personal mong katulong. Dahilan kung bakit ako kinamumuhian, itinatakwil at iniiwasan ng mga katulong dito. Binubuli nila ako. Hindi ba gusto mo lang akong sumama at mapilitang lumapit sa'yo? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Malamig nitong sagot habang iniwasan siya ng tingin. Iniharap ni Sarah ang mukha nito at malambing na nagsalita. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako kayang patayin. Hindi mo rin ako inaalagaan, pero gusto mo akong ikulong dito para magpakahirap sa trabaho. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Tahimik lang si Zephyr, napalunok ng laway. Pakaramdam niya, nanunuyo ang kanyang lalamunan. Dumikit ang mapuputing daliri ni Sarah sa kanyang pisngi at tumitig ito sa kanya ng mapanukso. Ito ba talagang gusto mo? Ang ikulong mo lang ako ng ganito at pahirapan natin ang isa't isa habang buhay? O gusto mo lang na akong maunang lumapit sa'yo para may mangyari? Tinitigan siya ni Zephyr at biglang binanggit ang pangalan niya. Sarah, hindi ako tanga. Hindi mo ako madadala sa ganyan. Natatakot ka ba sa akin? May kalandiang tanong ni Sarah sa lalaki. Napangiti ng malamig si Zephyr. Ano ang dapat kong ikatakot? Nasa kamay na kita ngayon. Kaya mo ba bang tumakas? Oo nga, hindi ko naman kayang tumakas. Kaya anong kinatatakutan mo? Napakagaling mo. Bakit hindi mo ko gawing ganap na bilanggot siguraduhin na hindi ako makakatakas? Lumapit si Sarah. Kinawit ang mga kamay niya sa leg nito, tinipong manipis nitong mga labi. Malamig ang sagot ni Zephyr. Naniniwala ka bang ipapatapon kita mula dito? Alam kong hindi mo magagawa yun. Tumitig si Sarah ng diretso sa mga mata niya. Kung kaya mo, hindi mo na sana ako pinapunta dito sa ikalawang palapag para maglinis. Dapat tinapon mo na ako sa bukirin para magtrabaho doon habang buhay, nang hindi na ako makita. Habang nagsasalita si Sarah, tinaas niyang kanyang binti upang lalong mapadikit kay Zephyr. Nabigla naman si Zephyr sa ginawa ng babae at malamig nitong sinabi. Hinahanap mo na ba talaga ang kamatayan mo, Sarah? Kung gusto mong gawin yan, patayin mo na ako. Tapos ng lahat sa ating dalawa. Matapang na sagot ni Sarah. Hindi siya kayang patayin ng lalaking ito. Iniangat niya ang kanyang leeg upang abutin ng leeg ni Zephyr at kagatin saka bumulong. Zephyr, inaakit kita dahil alam kong gusto mo ko at hindi mo kayang gawin yun sa akin. Tiniis mo ko nitong nakaraang araw, kaya yun din ang ginawa ko sa'yo. Ang hirap pala. May mapangahas ng ngiti sa mukha niya habang sinisimulang kalasin ng kurbata ng lalaki. Tinitigan ni Zephyr si Sarah mula ulo hanggang paa. Inamin niya sa sarili na hindi niya kayang gawin yon sa babae.
Hindi niya ito kayang patayin. Ang tanging magagawa lang niya ay pilitin tong mapalapit sa kanya. Hindi lang siya walang lakas ng loob, kundi naakit din siya sa buhay na awara nito. Talagang ang ganda ng babaeng ito ay nagbibigay ng init sa kanyang puso. Mas gusto niyang ganito mapanuksong anyo ng babae kaysa sa malamig at mapagmamalayong si Sarah. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang maramdaman ng lungkot at pangungulila sa kalagitnaan ng gabi. Tama ito. Gumagawa talaga siya ng paraan upang kusa itong lumapit sa kanya. Hindi siya makakatakas, kaya sa halip na maghintay na walang magawa, mas mabuti pang tanggapin na lamang ang alok nito. Napatulala si Zephyr habang inaabot ang mga daliri sa kanyang buhok. Sa hindi may paliwanag na pagnanasa, yumuko siya tinalikan ito ng kusa. Sa sandaling yon, alam ni Sarah na nagtagumpay siya. Yumakap siya sa dibdib nilalig ni Zephyr. Hinayaang gawin itong nais nito sa kanya. Dinaganan siya ni Zephyr pababa sa sofa. Halatang may bahid ng galit. Galit sa bawat panliling lang na ginawa niya. Pero nang maramdaman niyang init ng katawan nito, hindi na niya napigilang magpakawala ng kanyang sarili. Nilabanan niyang mapusok na halik ng lalaki. Bahala na. Naisip niya, ito naman talaga ang kanyang nais. Ang magkaayos sila ng paunti-unti ng lalaki at manumbalik ang dati nilang pagtitinginan upang mabuo ng kanilang pamilya. Hinila ni Zephyr pataas ang suot na shirt ni Sarah para hubarin at hinapit ito sa kanyang bisig. Naramdaman ni Sarah ang lamig at napasinghap. Tumingin siya kay Zephyr na hinaplos ang maputi niyang muka at marahang nagsabi, "Huwag mo nang isipin ang pagtakas mula sa akin kahit kailan. Akin ka lang. At kahit kailan, saan ka man magtago, makikita pa rin kita." Sige, nakangiti si Sarah. Parang mapang-akit na diwata, sabay haplos sa dibdib ni Zephyr at malambing na bumulong. "Kung gusto mo ko, susunod ako sa iyo hanggang magsawa ka." "Hindi ako magsasawa sa iyo kailanman." Malalim ang tinig ni Zephyr bago niya tuluyang angkinin ang mga labi ni Sarah. Buong pusong tinanggap ni Sarah ang halik na ito. Nilabanan niyang dila na kumakatok sa kanyang bibig. Ang tunog ng halikang iyon ay masarap sa tenga. Nakakadagdag ng libog na kanilang nadarama. Matagal nang hindi naging ganito kabaliw si Zephyr. Hinapit niyang bewang nito tinalika ng may matinding pagkagusto. Hanggang sa mawala ng lakas si Sarah, napigilan ang sarili. Nagpakawala ng malakas na ungol, sabay bulwak ng masaganang katas mula sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos labasan ng babae, tinanong niya ito, "Sino ako?" Nanginginig si Sarah ngunit sumunod pa rin. "Asawa ko. Tawagin mong pangalan ko." "Aniya." "Zephyr." Mahinang bulong ni Sarah. Puno ng pang-aakit ang mga mata. Hindi na napigilan ni Zephyr ang sarili. Tuluyang nalugmok siya sa kabaliwan. Naaamoy na ulit niya at naangkin ang kinababaliwan niyang babae. Sa kalaliman ng kanilang tulog, unti-unti nang sumisikat ang araw. Nakatalikod si Sarah hanggang mahigit 9:00. Yun ang matagal na posisyong ginawa ng lalaki. Nang magising siya, ramdam niyang sakit sa buong katawan. Tumingin siya sa gilid. Nakasandal pa si Zephyr sa kanya at mahimbing pa rin natutulog. Pati ito, nakatulog ng ganito ka-late. Tanghali na. Subalit nahihimbing pa rin ang lalaki. Nagulat si Sarah at maghahanap sana siya ng pagkakataong alisin ang kamay nito na nakayakap sa kanya tumayo mula sa kama. Biglang parang nagulat si Zephyr. Hinila siya nito pabalik sa kanyang mga braso kasabay ng mga bulong na, "Mahal ko, huwag kang umalis." Napaisip siya tinignan ito. Nakasarap ang mga mata nito. Malinaw na nagsasalita lamang habang natutulog. Hindi siya lumaban. Kung hindi tahimik na pinagmamasdan ng mukha ni Zephyr. Napakagwapo talaga ng mahal niya. Nakakabaliw na kagupuhan at paulit-ulit niyang pinagkakanulong kanyang sarili sa lalaking ito. Nang magising si Zephyr at makitang makinis na mukha ni Sarah, para siyang nawalan ng reaksyon at tumigil sandali sa kalagitnaan ng kanyang pagkagulat. "Magandang umaga, Mr. De Vera," bati ni Sarah na malambing na nakangiti. Nagulat si Zephyr saglit at tsak na siya ng babae sa harap niya ay tunay. Punong-puno ito ng pagmamahal at ngumingiti pa sa kanya. Nag-hesitate siya sandali bago to hinila patungo sa kanyang mga braso at niyakap ito ng mahigpit. Parang ayaw niyang mawala ito mula sa kanyang katawan at isiping nananaginip na naman siya. Ngumiti si Sarah. "Anong ginagawa mo? Agad-agad umaga pa lang." Nag-pause si Zephyr sandali bago sinabi ng seryoso,
Babalik ka ba sa akin? Ang lahat ba ng nangyari kagabi ay isang ilusyon? Tanong ni Sarah habang hinahaplos siya ni Zephyr. Ninanamnam ang init ng balat nito. Simula nang mahawakan mo ko, wala ka ng karapatang humawak ng ibang babae. Kahit ni isang sulyap. Tuwang-tuwa si Zephyr nang marinig ito. Nagsiselos ka ba dahil nandyan si Ivy? Hindi naman si Sarah nagsiselos kay Ivy. Kahit hindi nagalit si Ivy ng direktang tanggihan siya ni Zephyr, alam naman niyang tapat ang babae. Nagmumuni si Sarah at nag-iingat laban kay Cindy. Hindi niya kayang makita si Zephyr na kasama ito. Kung lumipat si Cindy, hindi niya kayang makipaglaban dito. Marami itong kakampi, nag-iisa lang siya. Ngunit akala ni Zephyr na siya ay nagsiselos kay Ivy kaya binilong nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya gusto at 4 na araw na lang siya nandito sa Pilipinas. Aalis din siya bukas. Nararamdaman ni Sarah na nagkamali ito ng pagkakaintindi ngunit hindi na siya nagsalita upang itama ito. Hinawakan niyang magandang mukha nito at nagsabing, "Wala ng ibang babae, wala ni isa ha." Tumango si Zephyr ng seryoso at nakaramdam ng saya sa kanyang puso. Oo. Ngumiti si Sarah na kontento sa kasagutan nito. Niyakap siya ng mahigpit ni Zephyr at sinabing, "Wala kang karapatang makipaglandian sa ibang lalaki." Medyo nagsiselos siya sa pakikitungo ni Ethan kay Sarah. Ngumiti si Sarah at sumagot, "Si Ethan ba? Walang anuman sa amin. Nakita niya lang na may sugat ang mga kamay ko kaya bumili siya ng gloves." Nang banggitin ng mga kamay, tinignan ni Zephyr ang likod ng mga kamay ni Sarah. Matagal na niyang napansin ang mga kamay nito, ngunit hindi niya alam kung paano siya magpapakita ng malasakit. Kapag nag-aalala siya sa babae, parang masyado siyang nagpapakababa. Inaamin niyang dito niya binitbit si Sarah upang hindi makakita ng ibang kalalakihan at nang mas makita niya ito ng mabuti at mabantayan. Mas malaki ang lugar na ito at mas marami siyang may papagawa sana sa babae. Pinagsisisihan niyang pinagtatrabaho niya ito sa hardin. Kung sa ikalawang palapag lang kaagad niya ito pinagtrabaho, hindi sana nasaktan ng mga kamay ng babae. Kinuha niya ang kahon ng gamot, binuksan ito. Kinuha ang ointment at maingat na ipinahid sa mga kamay ni Sarah. Maglagay ka ng gamot at huwag kang magtrabaho ng mabigat. Naupo si Sarah at humawak sa mga baraso ni Zephyr at humalakak. Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na magbuhat? Sinabi mo pa na magtanim ako ng mga bulaklak araw-araw. Nakaramdam si Zephyr ng konting pagsisisi. Hinawakan ang mukha ni Sarah at hinalikan ito. Hindi ko alam na masasaktan ka ng ganito. Pasensya ka na. Masakit pa rin hanggang ngayon, sabi ni Sarah na may tampo. Balak mo yata akong papangitin, kakatrabaho eh. Lalo pang nalungkot si Zephyr na makita ito. Kaya't niyakap niyang babae na mas mahigpit. Hindi kita papayagang magtrabaho sa hinaharap at hindi ka papangit. Hindi ka pumangit, maganda ka palagi, lalo na para sa akin. Zephyr, kailangan mo tuparin ang pangako mo. Tugon ni Sarah habang binabagong posisyon upang sabihan ito ng harapan. Tumango si Zephyr at seryosong nagsalita. Ikaw lang ang babae ko. Paano ko hayaang gawin mo mga bagay na yon? Bakit pinayagan mo kung gawin yun noon? Nakanguso niya ang tanong. Ilang araw siyang pinagtrabaho ng lalaking ito, talagang sumuko na siya. Kung hindi mo ko niloko nun, hindi ko yun gagawin sa'yo. Dapat alam mo magiging kabayaran ng bawat panlilinlang mo sa akin. Sinabi ko naman sa'yo kung paano mo ko tatatuhin. Ganun ang ibabalik ko sa'yo. Nakatingin ng diretso si Zephyr sa kanyang mga mata. Nais ko magpakababa ka at aminin mo na nagkamali ka. Yun lang. Iba talagang mga babae. Nakukuha nilang magalit kahit na sila'y may kasalanan. Ang gawain siya ni Zephyr mabibigat na gawain ay talagang nagpapainit ng kanyang ulo. Dagdag pa na may mga katulong na naiinggit sa kanya at kinaiinisan ng maganda niyang mukha. Naglalakad si Ivy patungo sa itaas upang hanapin si Zephyr. Pagbukas ng pinto, nakita niya nakaupo si Sarah sa kandungan ni Zephyr. Saglit siyang natigilan, parang hindi siya makapaniwala. Ngunit agad na kinuha ni Zephyr ang kanyang bathrobe at dinalot to kay Sarah na para bang isang yaman. Dahil dito, agad na naintindihan ni Ivy ang lahat at ang madaling lumabas upang isara ang pinto. Medyo nahiya si Sarah nang mahuli sila. Nakita ba niya yon? Anong masama doon? Ikaw ang asawa ko. Kalmado at hindi alintana si Zephyr ang nakita ni Ivy. Gusto niyang malaman ng buong mundo na si Sarah ay pag-aari niya. Medyo namula si Sarah. Nakakahiya. Magpahinga ka, lalabas lang ako saglit para tignan ko anong nangyari.
Pinakawalan siya ni Zephyr. Kailangan niya magpahinga dahil masakit ang katawan niya. Tumango siya at humiga sa kama. Sinuot ni Zephyr ang isang itim na bathrobe at lumabas. May mga marka ng halik sa kanyang leeg at halatang magaan ang pakiramdam niya. Parang isang gwapong Diyos na gawa sa jade. Naglalakad sa marmol na pasilyo. Anong nangyari? Tanong ni Zephyr kay Ivy na nakatayo sa pinto. Parang napansin lang ni Ivy ang nangyari. Tinitigan ng malamig at makinis na mukha ni Zephyr bago nagsalita. Pupunta kami ni Ethan sa Han Palace para kumain ngayon. Gusto ko sanang tanungin kung gusto mong sumama sa amin. Araw ng linggo ngayon at tinanong sila ni Cindy kung gusto nilang mamili at kumain sa labas. Matagal na naghintay si Ivy sa itaas ngunit hindi pa rin bumababa si Zephyr. Kaya tumakyat siya upang hanapin ito. Hindi niya inaasahan na masusumpungan niyang ganong tagpo. Inisip ni Zephyr na huling pagkakataon na niya itong pagsisilbihan, kaya pumayag siya. Sige, nang pumayag siya wala nang dahilan si Ivy upang manatili, kaya tumango ito at nagsabi, sige, magpapaganda na muna ako. Sige, tugon ni Zephyr at bumalik sa silid. Nakita niya si Sarah na naka-nightgown, nakatayo sa harap ng French window na pinagmamasdan ng magandang tanawin ng hardin. Nilapitan siya ni Zephyr at niyakap buhat sa likod. Bakit hindi ka pa natutulog ulit? Hindi ako makakatulog. Sagot niya habang nakasandal sa mga braso ng kamay niya na sa likod ng kamay ni Zephyr. Mainit ang palad nito at malamig naman ang kanyang mga daliri. Niyakap siya ni Zephyr at hinalikan bago nagsalita. Pupunta sina Ivy at Ethan sa Han Palace pero maghapunan ngayon. Huling araw na nila dito kaya kailangan ko silang i-entertain ng konti. Maghintay ka na lang dito at hintayin mo kung bumalik mamaya. Sige, nakangiti niyang sagot sa lalaki. Malambing ang kanyang tinig. Kakalabas ng nila sa kanilang pagkakasunduan. Kahit hindi naglakas loob si Sarah na magbigay ng mga side comments. Kailangang dahan-dahan lang sa mga bagay upang maging ligtas siya. At nang maumpisahang buuin ng pamilyang nais niya, humalik si Zephyr sa kanya ng ilang sandali bago nagbihis at tumalis. Pagbaba niya, tila naguguluhan si Ate Maris. Lumapit ito sa kanya at nagsumbong. Sir, hindi ko po mahanap si Sarah. Sabi ng kasambahay na kasama niya natutulog sa kwarto. Hindi siya umuwi kagabi at wala siyang cellphone. Hindi mahanap ni Ate Maris si Sarah at hindi niya nagustong istorbohin si Zephyr kaya't naghintay na lang siya hanggang bumaba ito para mag-report. Nang marinig ni Zephyr ang pangalan ni Sarah, ngumiti siya ng konti. Masaya ang kanyang nararamdaman. Hindi siya nawawala. Nandyan siya sa itaas. Sa itaas? Natigilan si Ate Maris nang marinig ang sinabi ni Zephyr. Anong nangyayari?